Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Roberto. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hayaan silang manatili at hayaan ang kanilang sarili na lumaban. Bagamat hindi kilala ng mga taong ito ang kanilang sarili at hindi pa nakikita, ngayon lang sila nagkaroon ng matinding away sa isa't isa. They dare not say how much they know each other, but at least there is a consensus between the two sides. Yan ang lakas ng bawat isa. Kinikilala nila ang isa't isa. Hindi naman sila ordinaryong tao. Dahil ito ang kaso, ang magkabilang panig ay dapat na matakot sa isa't isa at mag-ingat. Pero perwisyo talaga ang mga lalaking ito. Pinapunta pa sila sa pinto. Sa kasong ito, kinailangan ng Aaron na magduda na ang kabilang partido ay dapat may panloloko. Kung tutuusin, sa labanan ngayon, imposible na ang mga taong ito ay bumuo ng isang napakalaking kalamangan sa kanilang sarili, kaya tila imposibleng hamakin ang kanilang sarili. Ngunit kung ang kabilang partido ay hayaan siyang talunin sila, ano ang maaari niyang dein? Katulad din ba ito ng mapanglo na lalaki kanina? Anong klaseng paghihiwalay at pagsabog? Ngunit ang lokasyon ng madilim na lalaki ay ganap na nasa disyerto, kung saan ang liwanag ay hindi maliwanag at ang liwanag ng buwan ay hindi kilala, kaya okay lang na gumawa ng ilang maliliit na galaw o pekeng katawan kapag hindi pinansin ng Aaron. Ngunit ngayon sa flower boat, napakaganda ng natural na sitwasyon. Sa kondisyon ng sapat na liwanag, hanggat hindi isang taong may masamang utak, hinding-hindi siya gagawa ng ganoong katangahan. Anong ibig sabihin ng mga taong ito? Sumimangot si Aaron at hindi nagmadaling gawin ito kahit sandali. Gayunpaman, sa Lengshen Kung Fu na ito, ang 12 Diyos ng kamatayan ay tumawa. Kau, tanga, lahat kami ay nagtulak ng mga baliw na aso at manok sa gabi sa harap niya, ngunit hindi sila nang ahas na kumilos, at sila ay tumawa hanggang sa mamatay, hindi sila masyadong makapangyarihan ngayon, pero ngayon naging tagapayo na sila. I really don't know what qualification this garbage waste have to fight US. Akala ko dumidumihan niya ang mga kamay ko nang mamatay siya sa ilalim ng ating mga kamay, isang grupo ng mga tao ang nanunuya, sa oras na ito, kahit ang gabing manok at baliw na aso na nakatayo sa harap ng Aaron ay hindi napigil ang tumawa ng malamig sa isa't isa. Baliw na aso, may pamamanhid ka ba sa mga binti mo? Tanong ng manok sa gabi. Napangiti ang baliw na aso, shit, pagkatapos ng mahabang pagtayo sa harap ng basura, pangalawa ang pamamanhid ng binti. Ang pinakamahalaga ay ang pakiramdam ko ay nakakadiri. Nakakadiri. Ang manok sa gabi ay nagkunwaring hindi naiintindihan. Joke, hindi ka ba nasusuka kapag nakatayo ka sa harap ng hukay o basura? Nanlulumong sabi ng asong baliw. Ang manok sa gabi ay malumanay na ngumiti, itinoon ang kanyang mga mata sa Aaron, at umiling, Mano, pinapagalitan ka ng aking kapatid dahil sa pagiging isang basura. Sabay bagsak ng boses, nagbibiruan at nagtawanan ang dalawa. Kalmado ang mukha ni Aaron. Napatingin siya sa dalawang lalaking nang aasar sa kanya, pero napakalma niya. Ito ay karaniwan para sa Aaron. Sa oras na ito, bahagyang bumukas ang mga mata ni Aaron at mahinang tumingin sa dalawang tao. Kahit na may 10th milyong imposibleng dahilan sa kanyang isipan, ang Aaron ay hindi kailanman handang mahulog sa parehong hukay ng 2 beses o higit pa. Pero kung hindi mo bubuksan, at least maraming alinlangan. Sa sandaling buksan mo ito, kahit na may ilang mga pagdududa, sila ay nagiging mas malaki. Dahil sa ilalim ng mata ng langit, nagulat ang Aaron nang makitang normal sila at walang ideya. Hindi peke, nangangahulugan din ito na ang mga taong ito ay hindi nanloko, ngunit talagang tumayo sa harap ng kanilang sarili at hinayaan ang kanilang sarili na lumaban. Baliw ba sila? Hoy, basura,
Basura, mag-aaway ka ba o hindi? Para ka lang tanga. Kung hindi ka lumaban, bitawan mo ako at umihi. Naiinip nang umisi ang baliw na aso. Mukha ring disdainful ang night chicken. Kung hindi ka maglakas loob na lumaban kapag nakatayo ka dito, sa tingin ko ay huwag kang magkunwaring pipilitin kang makipaglaban sa amin mamaya. Total dalawa lang naman nating magkakapatid. Pagkababa ng boses, nagtawanan ng 10 tao. Oo. Takot ang 12 kapatid natin na tawagin kang tatay. This silly ratio probably pissed his pants when he played with US just now. Nang makita niyang hindi gumagalaw ang silly ratio na iyon, natakot siyang gumalaw, at umagos ang ihi. Hahaha, may isa pang nakakaloko at malupit na tawa. Isang grupo ng mga tao ang tumawa ng hysterically at baliw. Gayunpaman, habang ang mga taong ito ay tumatawa ng malakas, biglang nakahinga ng maluwag si Han Sanchen at tumingala sa ulo Qinglong. Dahil napakasaya mo, bakit hindi kita talunin? Pasayahin ka. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, tinapik ni Qinglong ang kanyang hita at malamig na sumigaw. Okay, mabahong bata. Akala ko talaga hindi ka mangangahas, baliw na aso, manok sa gabi. Baliw na aso at manok sa gabi ay nagkatinginan at hinamak ng ngumiti. Oo. Alam mo ba yung sentence na yon? Malamig na sabi ni Qinglong. Tumayo ka kung nabugbog ka, sabay na bumalik ang dalawa. Pagkatapos ay tumayo sila sa harap ng Aaron at sinabing nang hihinayang, halika, sayang. It's best to take out your milk strength. Total sayangin mo lang, nangangati lang akong suntukin tayo. Pagkababa ng boses ay muli na namang humagalpak ng tawa. Hindi nagsalita si Aaron. Bahagyang nakadikit ang kanyang mga ngipin at medyo makapangyarihan na ang kanyang mga kamay. Nang kabkuban siya ng 12 tao, ang baliw na aso, manok sa gabi at maging ang bulok na ahas ay gumanap ng pangunahing papel sa pag-atake, habang ang kanilang depensa ay halos nakasalalay sa coordinated operation ng iba. Maging ang 9 na iba pang mga tao ay nagpoprotekta sa kanilang depensa, na nagpapatunay na ang 3 lalaki na ito ay malakas at mahina. Ngayon, ang mga mahihirap na tagapagtanggol ay talagang humarap sa kanila at hinayaan ang kanilang mga sarili na talunin sila. Alinman sila ay baliw. Kung gusto siyang tapakan ni Mark, puputulan niya ang sarili niya. Kung ganoon, anuman ang kasamaan niya, ang dapat gawin ng Aaron ay samantalahin ang pagkakataong nasa kamay. Dahil gusto mong mamatay, pwede ba kitang pigilan? Okay, tumanggo si Aaron, at bahagya ang hakbang ng kabayo. Handa na ang kapasidad ng transportasyon. Pagkatapos ay tinutukan niya ang 2 tao, halos dala ang kapangyarihan ng pagkawasak sa kanyang kamao, at biglang umungol sa kanila. Boom! Pero nakakapagtaka na halos kasabay ng pagputok ng kamao ni Aaron, magkasunod na bumigay ang 2 tao sa kakaiba at kakaiba. Bagamat maliit ang saklaw ng pagbibigayan, maaari pa itong ilarawan na napakaliit nito kaya't nakatakas lamang sila sa matinding suntok ng Aaron. Ang malaking enerhiya ay biglang nawalan ng laman, na nagpahirap sa ilang malas na nakaitim sa deck. Direkta silang binugbog isa-isa, o simpleng pinulbos sa enerhiya. Maging ang kubyerta, na sadyang nagpalakas ng depensa, ay pinasabog ng napakalaki at mahabang bakas sa ilalim ng suntok. Dapat sabihin na ang kapangyarihan ng pagkilos ni Aaron ay napakalakas. Oh, shit! Halos magkasabay na napatingin ang manok sa gabi at ang baliw na aso sa lalaking nakaitim na natangay sa likuran nila, at saka inosente at nenas. Shit, nagtago lang ako, tapos nagtago ka. Hinala ng baliw na aso. Hinawakan ng manok sa gabi ang kanyang ulo, tumingin sa berdeng dragon, at tumingin sa Aaron. Siya ay labis na ikinalulungkot, na paumanhin, likas na reaksyon. Hindi nagsalita si Aaron, ngunit labis siyang natakot sa kanyang puso. Sa kamao ngayon lang ay maikli ang kanilang distansya sa isa't isa. Kahit na napakabilis ng Aaron, talagang imposibleng ganap na maiwasan ang pag-ataking ito sa isang iglap. Pero itong 2 lalaki na nasa harapan namin, hindi natin masasabing hindi naman sila masama. Masasabi lang natin na perpekto sila sa sukdulan. Paano ito posible? Sa oras na ito, iwinagayway ni Qinglong ang kanyang mukha, tinitigan ang galit na aso at manok sa gabi ng walang kasiyahan, at malamig na sinabi, kayong 2, hindi ba ngayon ko lang nilinaw sa inyo? Kung kayo ay binugbog, dapat kayong tumayo sa pansin. Don't blame me for not reminded you.
If you dare to hide again, don't blame me for not punishing you too with brotherhood. Pagkababa ng boses, ngumiti ang unggoy, Mika Gabi, asong baliw, dapat pag-alitan ka ni kuya. Talagang hindi ka gumagawa ng tauhan. Sa wakas ay sinubukang pakainin ng mga patay na basura, ngunit umiwas kayong dalawa. Hindi dapat, hindi madali para sa mga tao na manganak ng ganito kalaking puwersa. Deserve talaga kayong dalawa na pag-alitan. Tumanggo rin ang ibang mga mangangabayo at sumalakay. Gayunpaman, tila tinuturuan nila ang baliw na aso at manok sa gabi, ngunit sa katunayan, ang mapaglarong ngiti sa kanilang mga mukha ay mas malinaw na tumatawa sa Aaron. Nang marinig ang mga reklamo ng isang grupo ng magkakapatid, ang manok sa gabi at baliw na aso ay hindi nagalit. Nagkatinginan sila, ngumiti ng malumanay, pagkatapos ay humarap kay Aaron at tumanggo, "Oo, nagkamali kami ngayon. Nagkamali kami. Paano sa ibang pagkakataon? Hey, yes, again, we promise you with our heads that we will never hide this time." Kung may magtatago, sino ta? Sabi ng baliw na aso, iniunat ang kanyang maliit na hinlalaki at nanumpa. Ngumiti ang manok sa gabi at sinabing, "Hindi ka ba naiinip? Or dare you come?" Sinulyapan sila ni Han Sanchen at hindi nagsalita, ngunit ang enerhiya sa kanyang mga kamay ay nadala muli. Storytelling channel sa YouTube. Bahagyang pumikit ang kanyang mga mata, bahagyang kumagat ang kanyang mga ngipin, at maging ang gulong ng buwan ng langit at apoy ay nasugatan sa kanyang kanang braso. Kahit na ang suntok na ito ay hindi nailabas, ang hangin sa paligid ng Aaron ay napunit dahil sa pagkatalo ng enerhiya. Nagkatinginan si Qinglong at ang kanyang mga kapatid. Nakangiti man sila ay hindi nila maitago ang gulat sa kanilang mga puso. Ang lalaki sa harap namin ay bata pa, ngunit hindi siya isang mabuting uri. Siya ay may kakilakilabot na kapangyarihan. Kahit na ang mga taong ito ay dapat aminin na siya ay napakalakas. Nakakapit kayong dalawa, mag-ingat kayo na huwag mag-spray. Ang Aaron ay malamig na uminom. Sa sumunod na segundo, inilabas niya ang kanyang kamao, na nagpalapat ng 80% ng kanyang lakas. Ang kapangyarihan ng kamao na ito ay napakabangis na ang estilo ng kamao na dala sa sandaling ito ay pumutok ay ginawa pa nga ang mga mesa at upuan na mahigit Aaron metro ang layo mula sa Han. Ang ilang mga bagay tulad ng mga tasa ay nabasag sa lugar. Maaari mong isipin kung gaano kakilakilabot na pinsala ang ay dudulot ng kamao kung ito ay tumama sa katawan ng mga tao. Bagamat mayroon lamang itong 8 tagumpay na kapangyarihan, ito ay ginawa ng Aaron. Huwag sabihin na ito ay isang ordinaryong tao. Kahit na ito ay isang dalubhasa sa 8 kaparangan na kaharian o isang immortal, natatakot ako na walang sapat na kumpiyansa upang ganap na isuko ang pagtatanggol at kunin ito. Ano ang pinagkaiba nito sa mamatay? Ngunit sa harap ng baliw na aso at manok sa gabi, nakatitig sila sa Aaron na hindi gumagalaw, at kahit na may bakas ng pangungutya sa kanilang harapan. Kamatayan sa korte. Boom! Isang suntok ang lumipas, na may mapurol na tunog, ang suntok na ito ay hindi kailanman mawawalan ng laman. Hit! Ang malakas at walang kapantay na enerhiya ay sumabog sa isang iglap. Ang dalawang lalaki sa ubod ng Aaron Energy Explosion ay halos nilamon na. Sa ilalim ng malakas na pag-atake ng Aaron, maaari mo bang tapusin ang itlog? Boom! Ang gintong liwanag ay sumabog mula sa attic at nagpapaliwanag sa buong deck. Kasabay nito, kumalat ito hanggang sa lumiwanag ang isang madilim na disyerto. Ang lakas nito ay mabangis. Bilang karagdagan sa mga pangunahing gusali sa attic, ang iba pang mga rehas at iba pang mga bagay ay direktang lumipad palabas, at ang mga taong nakaitim na malapit sa attic ay nagulat na parang mga saranggola ng papel. Maging ang 10 lalaki, kabilang si Qinglong, na nanunuya kay Aaron, ay nabigla sa pagbigkas ng walang katulad na mga salita sa oras na ito. Hinampas ng malakas na hangin ang kanilang mga mukha, at ang ilan sa kanila ay muntik ng mabuga. Itong lalaking ito, napakabangis bang gawin ang kanyang makakaya? Shit, itong batang ito. Kung hindi niya kami nakilala, ang apo na ito ay halos hindi matatalo, no wonder pinakawalan nila kami. Noong una, akala ko mabalahibo lang siyang bata at walang pakialam. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit napakahusay ng determinasyon ng mga lalaking ito. Sayang naman at nakilala ng isang napakabuting binata ang ating 12 Diyos ng kamatayan.
Walang magagawa ang bata kundi ang buntong hininga ang kanyang malas. Halika na, itigil mo na ang paggawa ng gulo. Bilasan mo habang buhay pa ang baliw na aso at may sakit na manok, kung hindi ay mag-iingat siya sa paglalaro. Gaya ng 2 gisantes at isang baliw na aso, ang 9 na gabing manok at ang baliw na aso ay tahimik na gumagamit ng huling lakas upang tapusin ang mga sabay-sabay na paggalaw na iyon. Biglang naramdaman ni Aaron ang kakaibang kislap ng pagsabog na gintong liwanag sa kanyang harapan. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay sinaksak at hindi mabuksan. Pagmulat niya ng kanyang mga mata sa pagmamadali, ang ginintoang liwanag ay kumislap pa rin sa kanyang harapan, ngunit ang 10 o 12 sa kanila ay mabilis na lumiliko sa isang bilog. Nataranta si Aaron at napatitig sa nakatutuwang pagliko ng may pagbabantay na moving. Ang 12 tao na halos tao lang ang nakikita ngunit hindi ang kanilang mga mukha. Anong meron? Biglang huminto ang pag-ikot ng 12 tao, at biglang nagsanib ang mga kakaibang runes sa kanila, sa isang paghiging na tunog at isa pang pagsabog. Hindi maimulat ni Aaron ang kanyang mga mata, ngunit nang buksan niya ito, natigilan si Aaron sa eksenang nasa harapan niya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!